Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Alvin and Tourism. Tungkol ito sa pagiging tama si Pangulong Duterte sa kanyang sinabi tungkol sa ABS-CBN noon na hindi nagbabayad ng buwis. Ito na, napatunayan. Sabi, time has a way of revealing truths we once debated or doubted. Only now, years later, do former President Duterte's statements take on a different clarity, particularly with TV5's recent situation, suggesting that ABS-CBN needs to settle unresolved dues. Nung nawalan ng franchise ang ABS-CBN, nakipag-partner siya sa TV5. So, yun, pwede na naman silang makapag-ere ng kanilang programa. Kailangan may usapan. Magbayad ka sa amin. ABS-CBN magbayad sa TV5. Ngayon, ito na, tinerminate na ng TV5 ang kanilang partnership with ABS-CBN dahil hindi nagbabayad ng yung obligasyon niya sa ano. So, ito, basahin ko ang statement, official statement ng TV5. When ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. TV5 recognizes the value of ABS-CBN well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5 share of revenues they collect from advertisements. These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5 has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations. So hindi binanggit kung magkano na ang utang. But sinabi dito malaki na. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Walang kasiguruhan. Kahit ako, kung ako'y may-ari ng TV5, aking putulin ng partnership. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid. Okay, so naiintindihan ko ang TV5 dahil negosyo ito gumagastos sila sa kanilang facilities, tawan, and everything. So dapat naman sana itong ABS-CBN, dahil nag-i-air siya ng programa, may nanonood, may nag-a-advertise, kumikita siya. Bakit hindi niya sundin ang kanyang obligasyon? Yun na. Balik tayo kay Tatay Digong noon. Sabi niya hindi marunong magbayad yung ABS-CBN.
niloloko niyang gobyerno, hindi nagbabayad ng tax. Kasi nga, matagal na panahon, hari ng media ang ABS-CBN. Ako, bilib na bilib ako sa ABS-CBN nung una eh. Kaya lang, nung nagsalita si Tatay Digong at naniwala ko, wala na. Hindi na ako naniniwala. Yung showtime noon na Vice Ganda, paborito ko yan. Kaya lang, dahil sa nakakainis na gawain ng ABS-CBN, yung pa namang sila maghari-hari. Pero yun mo, maliit na kandidato, Mayor Duterte, nag-advertise, hindi nila in-air yung advertisement. Tapos mamaya nung nanalo ng presidente, saka lang nila isusuli. That's lack of professionalism. Kaya nawalan na ako ng gana sa ABS-CBN mula noon. Hindi na ako nanonood. Other mainstream media, wala na. Nung buhay na buhay pa ang SMNI, nanonood ako. Kasi yun lang ang totoo. Ang mga ano ko ngayon is SMNI, paminsan-minsan, yung Net25. Ayun. Yan ang mga may paninindigan. Mga nagmamahal sa bayan. All other networks, wala na. Kasi nga, minsan, hindi mo na rin ano yung mga tunay. In fairness, kahit nasa ABS-CBN si Karen Davila, believe ako. Talagang bumabanat ng gusto. Sino pa? Si Ma'am Jessica Soho. Yan din ang mga hinahangan kong mga journalist. Sino pa? Si Boy Abonda. Ayan. Mayroon pa ba? Ayan. So, ano ngayon? Si Tatay Digong. Ay di tumatawa kung mabalitaan niya ito. Panalo siya. Talagang basta nagsabi si Tatay Digong, nakikita ko ngayon. Alam niya, sabi niya bago election ng 2022, weak leader yan, gumagamit yan, sabi niya sa candidate BBM. Hindi tayo naniwala. O ngayon, lumalabas, totoo. Sayang, kung naniwala lang sana tayo. At kung naniwala din sana si BP Sara sa kanya, o Mayor Sara, kung tumakbo na lang diretso si Mayor Sara noon, presidente siya ngayon, di, wala tayong paghihirap ng ganito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay natagaan og yero. Mauna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. O ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 namo ka tuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kaya nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate? Naa duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uuma ra akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So
salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. Dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.